Muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati nyo naman po yung nasa likuran nyo. Minsan, 1 week tayo hindi nakikita, mga kapatiran natin. The Lord bless us all. Tunay na ang pagpapala ng Diyos ay sumabawat isa po sa atin. Napakabuti po ng Panginoon for giving us another Sunday to worship Him, to remember the goodness of our God. Napakabuti po ng Panginoon, muli tayo nagkasama-sama na para sambahin ang Panginoon. This morning po, we will discuss about God's promise, victory is victory indeed. Na ang pangako ng Diyos na tagumpay ay totoong tagumpay. Na kung saan ang pangako ng Panginoon, pag pinangakuan ka ng Panginoon ng tagumpay, magtatagumpay ka. Sa anumang larangan sa buhay na ito, na tunay na ang pakikipagbaka ay hindi natatapos. The battle in this world is unstoppable. Habang po tayo nasa mundo, we are still, sabi nga ay talagang waging war. Nakikipagbaka tayo sa mundong ito, ang daming giyera ng mundong ito. Some, sabi nga, are waging war sa mga sicknesses, sa mga problems, sa difficulties, sa poverty, sa iba't iba na pakikipagbaka na may battle ang tao sa mundong ito. Subalit tayo po bilang mga mananampalataya ay gusto ng Panginoon na magtagumpay tayo sa anumang giyera na ating hinaharap. Sapagkat napakalaga po na talagang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Sa buhay mo at sa buhay ko, walang tigil tayo na nakakaranas ng attack ng kaaway. Is it true sa ating lahat? Are there attacks sa buhay mo? May mga attack ang kaaway sa buhay nating lahat. Emotionally, mentally, physically, spiritually, relationally, financially, talagang may mga attack ang tao. Iba't ibang attack. When we became a born-again Christian, a child of God, sapagkat sabi ng John 1:12, to those who believe in Him, who receive His name, He became a child of God. Na tayo po ay nagiging anak ng Diyos kapag tayo tumanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, naging anak tayo ng Diyos. And now, as you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we are declaring war against Satan. Tayo po ay nagde-declare ng war against the enemy. At tayo po ay tunay na talagang pipigilin ng kaaway sa ating mga gustong gawin para sa Diyos. Ayaw ng kaaway na makilala mo ng higit sa lahat ang Diyos. Ayaw ng kaaway na manampalataya tayo sa Panginoon. Kaya nga po, as we enter into that relationship with God, the Lord has given us this covenant promise. Sapagkat ang Diyos ay promise keeper, promise fulfiller siya, covenant keeper at covenant fulfiller siya. Na kung saan po, tayo po ay binigyan ng tipanan ng Panginoon, na tayo po ay nung tumanggap sa Panginoon, na tayo naging anak na ng Panginoon, He made a covenant with us, na ang pangako ng Panginoon sa atin, we can be victorious. Tayo po ay magtatagumpay sa mundong ito. And this covenant relationship doesn't mean na ikaw ay talagang pinangakuan ng victory ng Panginoon, tagumpay ang pinangako ng Panginoon sa ating lahat. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa 1 John 4:4, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ng Diyos na sumasa atin kaysa kay Satanas na nasa mundong ito. Kaya nga, God is the Almighty. Satan is mighty, but God is the Almighty. Pinakamakapangyarihan at walang katapat ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero nung tayo tumanggap sa Panginoon, it doesn't mean na talagang tayo ay tatanggap lang ng tagumpay na wala tayong gagawin. Na yung covenant relationship ng God doesn't mean you will have a smooth sailing journey in this world. Na hindi ibig sabihin magiging maapayapa ang iyong paglalakbay sa mundong ito. Sasagupa ka sigurado ng iba't ibang mga bagyo sa buhay, problema sa buhay, at dito ay pinapakita yung covenant relationship ng God sa atin na tayo naging anak ng Panginoon doesn't guarantee trials and testing free ang buhay mo. Na trials and testing are no more. Hindi ibig sabihin ganoon. Na hindi ibig sabihin wala ka ng pagsubok, wala ng atake ang kaaway sa buhay mo. Hindi ko alam ang buhay mo na tinatakbo ngayon, maaaring ikaw ay under the attack of the enemy. Sino dito may attack ng enemy sa ngayon? Pakitaas nga ang kamay na meron kay struggle ngayon, may mga attack ng kaaway. Na iba't ibang atake ng kaaway sa buhay, halos lahat may atake. Kaya nga kung hindi ka inaatake ng kaaway, baka hindi ka talaga anak ng Diyos, kaakbay mo siya at kumpare mo pala siya. Kaya nga mahirap po yun na talagang pag tayo tumanggap sa Panginoon, there will be attack of the enemy sa buhay nating lahat.
Pero tandaan po natin, we are all under the refiner's fire. Tayo ay talagang, sabi nga, unti-unting pinupuro ng Panginoon, the refiner's fire. Inaalis ang the ways, the dross in us. Pinupurify ng Panginoon ang buhay natin sapagkat it doesn't mean na tayo tumanggap sa Panginoon, na natanggap na natin ang talagang 100% perfect life, pure life, holy life, righteous life, sanctified life. Tayo pong lahat ay nasa proseso. Nasa process yung katabi mo, kaya kung nagkakamali yan, huwag ka nang magtaka. Kamusta na yung katabi mo? Mukhang nagkakamali pa rin ba? Ha? Marami pa bang pagkakamali ang katabi mo? Marami pa rin ba tayong kapalpakan? At sino dito nasasabing, sila lang, ako perpekto, uwi na. Dahil baka madumihan pa sa mundo. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga na alam natin, we are all in the process. Nasa proseso ang dinadaanan natin, we are undergoing the refiner's fire of the heaven. But God will always remember His covenant promise to all of us. That covenant is eternal. For eternity, may pangakong Panginoon sa atin lahat. At dito po ay pinapakita sa atin, no matter what your situation is, no matter kung ano man ang dinadaanan mo, alam ng Diyos kung paano ka magtatagumpay at paano ka pagtatagumpayin. Dahil kung ikaw lang sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero dahil nasa atin ang Panginoon, kaya mo lahat ng pagsubok, kaya mo ang mga tukso, kaya mo ang lahat ng mga hirap, kaya mo ang lahat ng mga dinadaanan mo, pati pag-uusig. Kaya mo yan. Amen? Sapagkat, we can do all things through Christ who strengthens us, says the Lord. Philippians 4:19, doon sabi ni Paul, doon sa salita ng Diyos. It is hard for our human mind. Napakahirap isipin ng ating kaisipan to grasp na talagang maunawaan the full picture of everything, na hindi mo maintindihan yung tunay na kabuuan ng larawan na ipinapayag ng Diyos sa atin, na kung saan bakit may mga pagsubok, bakit may mga difficulties, bakit may mga karamdaman, bakit may mga problemang dinadaanan ng tao, maraming bakit ang tao. Kung may bucket list din tayo. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay nating lahat. In everything that is happening to all of us, God has a message. That all things work together for good to those who love God. Romans 8:28. Na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng anak ng Diyos. In every event, there will be miracle. Sa bawat sitwasyon, may himala ang Diyos. And the Lord will give us a way out of escape sa mga hard situation natin. Yes, there will be so much loneliness in this world. Napakaraming kalungkutan sa mundong ito. Sobrang maraming kalungkutan sa mundong ito. Na kung saan ang mga tao ay may kanya-kanyang pagluha sa mundong ito. Is it true to all of us? Did you ever cry? Sino na dito yung umiyak? Ha? Sino na dito yung nalungkot? Sino na dito yung na-depress? Sino na dito yung na-prostrate? Sino na dito yung nag-fail? Naranasan na ba natin yung wala kang pera? Naranasan nyo na ba yung kayo may karamdaman? Naranasan nyo ba yung talagang hirap sa mundong ito? Nang kayo estudyante, wala kayong pambayad, tuition fee? Naranasan nyo ba sa pagkainan, wala kayong pagkain? Pero now, pag anak ka na ng Diyos, the Lord will provide. Pero it doesn't mean wala kang problema. May problema pa rin. Kaya nga, meron binabanggit sa atin ng Panginoon, there is always a way out sa iyong mga difficulties, a way out for your deliverance. Meron deliverance for all your misery. With all our human frailties and weaknesses, meron tayong mga kahinaan. Talagang ang alam ng Diyos, mahina tayo, na tayo ay talagang napakarupok, but He is always protecting us, giving us the assurance that I will give you power and strength to overcome. The Lord will give us power and strength to overcome. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 po, patuloy po tayong turuan ng Panginoon how to do the battle powerfully. Paano tayo makikipagyera ng merong kapangyarihan na galing sa kalangitan? Napakalaga po. Kung masyadong popular sa mga bata ang mga superheroes. Alam niyo yung mga superheroes? Kilala niyo ba yung mga superheroes?
Wala kayong kilala? Mga superheroes? Captain America, hindi nyo kilala? Ha? Sino may mga kilala superheroes? Si Superman? Si Batman? Si Elastic Man? Sino pa? Si Darna? Iron Man? Iba't iba? Di ba? Doon sa pelikula, parang may mga times natatalo sila, pero darating time hindi sila matatalo. Sapagkat merong supernatural na kapangyarihan. Tayo po ay talagang, ito ang totoong supernatural sa ating lahat. May supernatural power from heaven. Sapagkat the Lord has given us the promise, you will be a conqueror. Amen. Tayo po lahat ay bumasa ng sabay-sabay from verse 8 hanggang the rest. Let's read together. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it. Because I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, for hands were lifted up to the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po kayong makaupo. Dito po makikita natin ang bansang Israel ay naglalakbay patungo sa lupang pangako sa Kanaan na ngayon ay tinawag na Israel. Yan po yung bansang Israel na nilalakbay nila mula sa Egypt. Papunta sila doon sa Promised Land, the lupang pangako na tinawag na Kanaan noon at ngayon ay Israel. Along the way of the travel, hindi sinabi ng Panginoon, you will only see sunshine. Hindi sinabi ng Panginoon, you will never be attacked and you will never be in hardship. Hindi sinabi ng Diyos yun. Kundi alam ng Panginoon na sila ay haharap sa maraming attack, sa maraming pagsubok, sa maraming paghihirap. Na dito po ipinapakita sa ating lahat na ang bansang pinili ng Diyos, ang bansang Israel, ay isang picture frame ng mga tao sa mundong ito. Tayo pong lahat ay papunta sa promised land natin, hindi Israel, hindi Kanaan. Tayo po ay may promised land na patutunguhan, walang iba kundi langit. Ano ang greater? Israel, Kanaan, o langit? Of course, langit. Kaya nga, the greater the glory, the greater the testing. Kung yung papunta sila sa promised land, may testing, tayo papuntang langit, the greater, mas matindi. Dahil glorious ang kalangitan. Earthly, land lang ang pangako sa kanila, tayo, heavenly land. Forever and ever. Magkakaroon tayo ng talagang enjoyment sa ating Panginoon. Kaya nga dito po ay pinapakita na doon ay pinakitaan muna sila ng mga milagro doon sa Egypt. Ilang milagro na naranasan nila along the way in the desert and wilderness. There were so many miracles na nakita nila. Nahati ang dagat, nakita nila yung mga plagues, hindi sila tinablan. Nagkaroon ng mga palaka sa mga lugar ng Egyptians, pero sa kanila'y wala. Pumula ang mga tubig doon sa Egypt, pero sa kanilang tubig ay walang parang dugo na talagang hindi nagkaroon ng dugo ang tubig na iniinom nila. The firstborn sa Egypt ay mga namatay, tao at hayop, pati na ang anak ni Pharaoh, dahil kahit king siya. Pero sa firstborn ng mga Israelite, doon sila nilagay ng God sa Goshen. Doon ay walang namatay ni isang hayop, ni tao walang namatay sapagkat pinahira ng banal na dugo ng Panginoon ang kanyang mga anak. Na dito makikita natin tayong lahat ay tunay na pinoprotektahan ng dugo ng ating Panginoon. The blood of Jesus is protecting us all.
Kaya nga ang kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ay hindi lang tayo dadalhin patungo sa langit dahil we were redeemed by the blood of Jesus. Na tayo tinubos sa dugo ng Panginoon. We were delivered by the blood of Jesus. Na tayo pinalaya sa dugo ng Panginoon. Kundi tayo po ay patuloy na iniingatan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. The blood of Jesus is so powerful and precious. Kaya nga po dito po ay pinapakita sa atin, though they were chosen people by the Lord, it doesn't mean as they enter that promised land, the Canaan, wala na silang dadaan ng pagsubok, napakaraming pagsubok. Sobrang maraming pagsubok. Pero ilang kayang tao ang ready pagdating ng pagsubok? Ilan kaya? Sa 10, ilan ang handa? Minsan 50-50. 5 ay handa, 5 ay hindi. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga yung paghahanda natin sa mga pagsubok ng buhay. Tayong lahat ay haharap sapagkat we are living in this fallen world. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo na bumagsak sa kasalanan at tayo pong lahat ay talaga naapektuhan ng kasalanan ng mundo. At dito po ang bansang Israel ay haharap sa matinding battle for 100 years, hindi sila nakaranas ng pakikipagyera sa literal na gyera na gumagamit ng sword. Bakit? Mula doon kay Joseph, the 70 people sa angkan ni Joseph, sa mga tribo na yung Israel, na dito po makikita natin na sila ay nagpunta sa Egypt. Mula doon ay naranasan nila yung favor from heaven, na dahil nagkaroon ng tagutom sa kanilang lugar, dinala sila doon ay nakapunta sila sa Egypt where Joseph was the, sabi nga, right hand of the Pharaoh. Alam natin yung story nyo, bakit napunta si Joseph. Noong time na pagdating nila doon sa Egypt, smooth sailing while Joseph was living, sapagkat favored sila ng God through Joseph. Pero nung namatay si Joseph, nag-start na silang nahirapan, naging slave na sila ng todo doon sa Egypt. At hindi rin sila nakaranas gumamit ng mga sandata sa time na yun, sapagkat wala namang gera sa Egypt at that time, sapagkat sila ay alipin. 100 years, hindi sila nakahawak ng mga sandata nila. 100 years. This would be the first time na sila ay sasabak sa gera. First time. Kaya nga po, dyan natin makikita nung time na sila ay dadaan sa lugar na nandun ang mga Amalekitas. Marami silang mga ites na dadaanan sapagkat yan ng mga tribal people na nasa paligid papunta sa promised land. Inalaw ng Diyos yung mga ites ng buhay nila so that they will always lift up their eyes to God. Kailangan silang matutong tumingala sa Diyos. Ano po ba ang masarap pag may problema? Nakatingin ka lang ng diretsyo at puro problema nakikita mo? O gusto mong tumingala na kung saan nararanasan mo na may Diyos pala na laging nakatingin sa iyo? Marami mga tao, kapag may problema, laging nakatingin pababa. Pero, ano man ang mangyari sa buhay mo at sa buhay ko, lagi tayong tumingala. Pwede ba kayong tumingala? Huwag naman tingnan nyo kisame, wala kayong makikita kundi ilaw. Tumingala tayo, total kita natin ang kalangitan. Can you see something? Meron po ba kayo nakikita? Diyan sa kalangitan? Ha? Meron ba kayo nakikita diyan sa kalangitan? Parang puro cloud, parang puro puti lang, ano? Puro puti. Pero do you believe? The Lord is watching us. Yes. Katotohanan, ang Diyos ay nagmamasid sa ating lahat. Kaya nga nung time na ito, alam ng bansang Israel kung sino ang Diyos sa buhay nila. Kung sino ang makapangyarihan Diyos na sa kanila ay talagang bumunot sa kadiliman ng Ehipto. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Exodus, sa Exodus kay Moses, gagawin kita na deliverer o tagapagligtas ng bansang Israel. Na kung saan dyan ay gagawin kita, sabi nga ganon, na ikaw ay tagapagligtas, deliverer. Na nakita ko ang lahat ng pang-aapi ng bansang Egyptian, sabi nga, there's slave drivers, nakita ko paano sila umiiyak, na sila ay talagang walang tigil na pinagtatrabaho dahil sila ay alipin, na sila ay talagang hinahagupit pag humihinto sa pagtatrabaho, kawawa talaga sila at that time. No, ito na ang pagkakataon, kaya nga ang sabi ng Panginoon,
dito kay Pharaoh, let my people go so that they can worship me. Pabayaan mo silang umalis sa Egypt sapagkat gusto kong sambahin nila ako. Sapagkat in Egypt, they can no longer worship the true God. Sa Egypt, nandoon ang mga pagan gods. Kaya ilalabas sila for 100 years. Ang Diyos ay hindi nila nasamba. At ngayon gusto ng Panginoon na makakawala sila sa pagkaalipin para sumamba sila sa Panginoon. This world is like Egypt. Na tayo noon ay nasa Ehipto, nang wala pa tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa false God. Sa Diyos-Diyosa ng mundong ito. Pero ngayon, inalis tayo ng Panginoon sa Egypt at ngayon, tayo sumasamba sa totoong Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang Diyos na sulong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao maliban sa pangalang Hesukristo. Sa mundong ito, ang daming hinahangad na Diyosin ng mundong ito. Pagdating ng ilang araw, merong St. Jude, may St. Peter, may St. Paul, may St. ganito, may Santa Clara, merong Lady of Sorrow, kulang na lang pati si Santa Claus ay talagang sambahin. Kaya nga dyan natin makikita, binunat tayo sa kadiliman at inalis tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan, sapagkat we must worship God in spirit and in truth. At yun ang gusto ng Panginoon, sa totoong anak ng Diyos, sasamba tayo sa totoong Diyos. Now, eto na po, pinahintulot ng Panginoon na sila ay makaranas ng talagang iba't ibang pagsubok. Nakita nila kung paano pinukpok ni Moses ang rock, na kung bumalong ang tubig. Nakita nila ang mga iba't ibang himala ng Diyos at walang kaduda-duda. Ang Diyos na sumusubaybay sa kanila na naglagay ng pillar of cloud kapag sila ay nasa araw, merong sumusunod na cloud o ulap na sila'y nilalambungan para wag silang mainitan. At sa gabi may pillar of fire para sila'y maingatan sa mga harmful animals. Na dyan natin makikita, kitang-kita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Did you experience the power of God in your life? Sino dito ang meron ng naranasang kahimala ng Diyos sa buhay mo? Ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Lahat ba ng nakaranas ng himala at kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya ay hindi na nagduda? Kamusta kayo? Ha? Marami bang tao kahit naranasan ng kapangyarihan at himala ng Diyos, nagkaroon pa rin ng pagdududa sa Diyos? Marami po. Marami. Pero salamat, patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Have faith in God. If we have faith in God, we can truly move mountains. Natunay na pag tayo nananampalataya sa Diyos, sabi nga sa Mark 11, sabi ni Jesus, have faith in God, verse 22, if you have faith in God, you can move mountains. If you pray, the Lord will answer. Na dito po makikita natin, napakalaga sa buhay na mananampalataya at bansang Israel, manampalataya sila sa Diyos. Now, eto na po ang sitwasyon. They were facing one of the, sabi nga ay talagang hard, o talagang, sabi nga ay talagang medyo strong enemy sa buhay nila. Hindi madaling kalabanin ang Amalekitas, sapagkat itong mga taong ito ay mga tribal people. Sila ay madalas nabubuhay sa disyerto. Ang mga Amalekites ay mula sa tribo ni Esau. Sila ay talagang nabubuhay sa pamamagitan ng talagang mga tabak. Na sila ay talagang nakikipaglaban for pleasure and for profit. Katuwaan nilang pumatay at katuwaan nilang mag-profit dun sa mga pinapatay para sila yung modern day Abu Sayyaf. Oh. Kamusta na kaya yung mga Abu Sayyaf na yan? Madali kayang kalaban? Hindi, di ba? Kaya nga dyan natin makikita na sabi nga, haharapin nila itong mga tribal Amalekites na ito, na kung saan sila ay sanay sa laban, sanay sila, mga trained warriors sila. Dito, ito yung mga grupo na generation na hindi nila naranasan makipagyera. Ang alam lang nila, humipo ng, ano ba tawag doon, yung pansimento? Yung, ano ba tawag doon, yung pansimento? Yung ginagamit ng mga karpintero, yung pansimento? Pala, ano pa? Ano pa yung simento, yung ginagano, yung pinaflat? Ang simento? Kutsara. Sa lahat ng kutsara, yan, ayaw mo eh. Di ba? Kasi pangit eh. Pag susubo ka, pwede kang masaksak eh. Okay. Anyway, kutsara, yun ang tawag nga pala doon. No.
Itong sinasabi nga dito, na ngayon ay dadaan sila, hindi nila pwedeng mapuntahan ang Canaan without facing these enemies. And one of them were the Amalekites, na trained warriors. They gain, sabi nga, they do war for profit and for pleasure. And now, ang sabi ni Moses, okay, Joshua, ikaw ang general ngayon, ikaw ang general, choose some of your men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Ito yung staff na kasama ni Moses nang nakipag-usap siya sa Exodus 3 sa God. Ito yung dadala-dala ni Moses. Joshua, pumili ka na ng mga lalaki na makakasama mo sa laban. At ngayon, ako'y pupunta sa burol. Nakasama ko yung dalawa, si Aaron at Hur, at hahawakan ko staff ng God. At alam ni Joshua kung ano gagawin ni Moses. Sapagkat si Moses ay prayer warrior. Si Moses ay talagang siya yung nakikipag-ugnayan sa Panginoon, na nanalangin sa Panginoon kung ano ang gagawin ng Panginoon. At si Joshua naman ay talagang siya ang warrior. By nature, si Joshua ay mandirigma. Kaya nga doon ay first time, mamimit natin si Joshua ngayon, first time niyang mapasabak sa gyera, first time niyang gamitin ang kanyang sandata, first time niya na talagang, sabi niya, ay talagang hands-on, ito yung talagang real battle, first time ni Joshua. Siguro at the time, when sinabi ni Moses, Joshua, ihanda mo, pumili ka na sa mga lalaking iyan. At ngayon, dalhin mo doon sa tribo ng mga Amalekitas, lumaban ka at doon ako sa burol habang ako'y nananalangin kasama si Aaron at Hur. What do you think was the feeling of Joshua at that time? Ano kaya ang feeling ni Joshua? Excited kaya o takot? Ha? Kayo? Hulaan nyo, ano kaya? Kung ikaw si Joshua, ano mararamdaman mo? Ha? Kakabahan ka. Kakabahan ka. Bakit ka kakabahan? Aba first time mo sasabak sa gera, sa totoo, yung sword mo, first time mo rin gagamitin. Na hindi niya alam kung paano magaganap. Kakabahan si Joshua. Pero, kinakabahan siya, pero may ibang A si Joshua. May pananampalataya siya. Amen? Bakit? Alam niyo si Joshua, isang lalaki, kaya siya ang naging assistant ni Moses at siya ang pumalit kay Moses nung ikinuha na ng Diyos si Moses. Si Joshua, yung nando sa paanan ng bundok habang si Moses nasa tuktok ng bundok, nakikipag-usap sa Diyos, habang si Aaron ay nando naman sa baba kasama ang mga tao. Si Joshua for 40 days nagtiyaga na mag-antay sa kay Moses, habang si Moses nakikipag-usap sa Diyos at si Joshua ay mag-isa doon sa baba ng bundok. Habang siya ay talaga naghintay kay Moses, na-train si Joshua doon sa spirit ni Moses. And then, eto na, piliin mo na, the Joshua generation. Ngayon, sino kaya dito ang mga mighty men and women of God? The Joshua generation. Meron kaya mapipili dito ang Panginoon? The Joshua generation? Who will do the battle for the Lord? Ha? Sino po dito yung you will do the battle for the Lord? Na talagang alam mo na ikaw ay on the Lord's side. Sasabihin kaya ng iba dito, si Nigel na lang, total malaki-laki si Nigel eh. Di ba dito na lang kami? Na dito mo makikita natin na talagang hindi lahat ng lalaki pinasama ng Diyos. So sure, bagamat that time, milyon sila eh. Milyon eh. Pero dyan natin makikita po na napakalaga sa panahon na yon, they will now do the battle for the first time. And for the first time, Joshua will take his position as the general of the army. Hindi madali. At hindi nila alam kung gaano katindi ang kalaban nila. Pero this time, handa silang lumaban. Are you ready to do the battle against the enemy? Salamat sa iilan. Are you ready to do the battle against the enemy? Sabi nga talaga naman, may kalaban tayo eh. We are contending not against flesh and blood, but against power, rulers, authorities of the earth. Kaya nga doon sinabi sa Ephesians chapter 6:12, na tayo nakikipaglaban hindi sa laman at dugo, kundi laban sa puwersa ng kadiliman.
Kaya nga ang kaaway ay talagang nakaabang lagi yan. Now, ano ang unang kategorya na dapat makita sa atin? Sabi nga po dyan, for struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Puwersa ng kadiliman ang narito ngayon. Malakas ba ang puwersa ng kadiliman ngayon? Matindi ba? Yes, sapagkat alam ni Satanas, last 2 minutes niya. Alam ng kaaway. Kaya nga dito po makikita, sabi sa atin, ang sabi ng Bible, sabi nga, rejoice you heaven and those who live in heaven. But sabi nga ganon, woe to you those who live on earth and the seas. For sabi nga, the feast of fury of the enemy is now in you, right now. Kaya nga ang kaaway talagang galit na galit sa tao. Sapagkat lahat ng tao ay ginawa sa image and likeness of God. Kaya gusto ng kaaway na ang lahat ng tao ay hilahin patungo sa impyerno. Don't you know, even yung drug, yung war for drugs, ito ay ang culprit, ito ay walang iba kundi si Satanas. Walang iba kundi si Satanas ang pinagmulan nito, ang mastermind nito. Walang iba sapagkat Satan came to destroy, to kill, and to steal. Yun lang ang gusto ni Satanas. Kaya nga itong gera ng bansa natin laban sa droga ay gera, spiritual battle din ito. Kaya nga kinakailangan tayo po ay talagang manalangin ng gusto sa ating bansa. Sapagkat hindi biro po ang pwedeng maganap sa bansa natin sapagkat nagbubuhos ng maraming dugo sa bansa natin. Kung papansin ninyo, patay kung saan-saan, di ba? Na parang natural na sa tao ang merong patay. Naalala ko nga noon. Meron akong nakasalubong noon doon sa lugar namin, Wednesday, napapunta ako dito sa church alauna, broad daylight, ay may pinatay. Alas 10 lang daw pala pinatay yun. Alas 10 morning, early morning. And then, nung yun nakasalubong ko, sabi ko, ano yun, ba't ang daming tao? Ay, may pinatay lang dyan. Parang ganun lang eh. May pinatay lang dyan. Tapos, paano niya sinabi na, ay, may pinatay lang dyan? Ha? May pinatay? Sino? Adik. Ganun lang. Parang adik. Parang sabi ko nga, talagang parang natural na sa tao. Very natural. Kaya nga dyan natin makikita na talagang nakakatakot din ito. Oo, talagang sabi nga, talagang umutang ng buhay, talagang buhay din ng kapalit. Sabi nga, what you sow, you will reap. Marami talaga, pero isang bagay lang. Medyo dapat alalayan natin sa prayer na nangyayari sa bansa natin. Alalayan natin sa prayer. Bakit? Sapagkat this will be the culprit of so much violence in the nation. Sapagkat there are so many blood shedding all around, even yan yung mga evil blood. But remember, ang mga evil forces, bawat lugar na talagang merong shedding of blood, merong tinatawag na familiar spirit na pwedeng gamitin nila at talagang maglinger on ang mga puwersa ng kadiliman wherever you are. Na-realize niyo yun? Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga na talagang ito ay talagang bigyan natin ng pansin. Na tayo ay talagang makipaglaban sa kadiliman, sa puwersa ng kadiliman, the evil in this heavenly realm. Now, pumili na si Joshua, ito ang pinakamahalaga. Ano ang dapat makita sa mga mandirigma ng Diyos? Courage. Tapang. Courageously fight the enemy. May katapangan tayong lumaban sa kalaban natin, the enemy. Courageously fight the enemy. Na kinakailangan magkaroon tayo ng tapang. Because the enemy is not just, sabi nga, an enemy. Sapagkat yan ay puwersa ng kadiliman na talagang kumikilos sa mundong ito. God is choosing great warriors for this great battle in these last days. At tayo po ay dapat mga warriors ng Panginoon. Hindi tayo hahawak ng baril, ng sandata, ng granada. Ang kahawak natin ay ang sword of the Spirit, the Word of God. Na dito po ay pinapakita sa atin this great battle ay mabigat sa huling panahon. God's intention for His people is not to make them so relaxed. Ayaw ng Panginoon na mag-relax tayo so much sa mundong ito. As we enter the promised land, kinakailangan alam natin that the enemy is trying na talagang dayain ang tao sa mundong ito.
maraming gagawin pandaraya ang kaaway. Hindi dapat tayo mag-relax. Na ibig sabihin, totoo dapat sa ating lahat ang praying without ceasing, for this is the will of God. Na tayo mananalangin ng walang patid sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang kaaway ay nagdo-double time na ngayon. Si Satan ay nagdo-double time. Grabe ang gawa ng kaaway ngayon. Kaya nga, kailangan we must become so prayerful. Sapagkat the glorious the promise, the greater the battle. The Lord has given us, Haggai 2:9, the glory of the former house. Sabi nga, the glory of the former house the glory of the present house will become greater than the glory of the former house. And this is what the Lord is telling us. In this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Binigay ito ng Panginoon, umpisa pa lang ay meron ng mga attack tayo as a church. Grabe. Attack ng kaaway. Sapagkat the greater the promise, the greater the battle is. Na pinangakuan tayo, the glory of the present house will become greater than the glory of the former house, and I will give peace in this place. Before we experience so much peace, there will be great battle. At ito'y so real sa atin as a church. But remember, we can fight the enemy courageously. Because 2 Timothy 1:7, I did not give you the spirit of timidity, but of love, power, and self-control. Na napakalaga sa buhay natin ito. Definitely, there's no easy road to victory. Definitely. Hindi madali ang lalandasin natin para patungo sa ating pagtatagumpay. And we should always refuse to let go of the covenant promise of God. We should not let go of Haggai 2:9 sa ating lahat. That we are expecting greater glory we'll experience in this place, and God will give us peace. Though we have great battle, but greater is He that is in us than he that is in the world. And no weapon formed against His people shall prosper, sapagkat God is the victor living in all of us. Amen? Kaya nga po tayong lahat ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon to do the battle. Na talagang alam natin, we can do the battle with victory in our hearts. God has given us na talagang promise, this covenant promise of God for us, doesn't mean na tayo relax lang sa buhay na ito. Church, hindi ito ay trabaho lang ng mga leaders ng church, ng few people. Lahat tayo involved for this battle. Lahat po tayo. Sapagkat lahat po tayo yung mga tinawag na agape people, na yung iba lang ay mga bisita natin, pero almost all of us were called the agape people of the living God. At kinakailangan, we have to do the battle courageously, fight the enemy with courage. Amen? Now, pag nakita ka ng kaaway, sasabihin ng kaaway, ito'y hindi pipitsuging kalaban. Ito ay kalaban na matindi, sapagkat alam mo ang promise ng Panginoon sa'yo. Amen? If you know the promise of God, the enemy will tremble. Bakit? Sapagkat takot ang kaaway sa mga Kristiyanong alam ang pangako ng Diyos. Takot ang kaaway. Takot ang kaaway sa mga Kristiyanong alam manalangin sa Diyos. Takot ang kaaway sa mga Kristiyanong alam niya kung saan siya nakatayo. We are, sabi nga, positioning ourselves into battle, but we are holding on to the promise of the Lord. Amen. Yun po ang pangako ng Panginoon. Even our patriarchs, kung paano sila nagtagumpay, yung mga patriarchs natin, the heroes of faith, sila Abraham, sila Moses, sila Joseph, sila Isaac, sila Jacob, sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Lahat ng mga patriarchs natin, the disciples, the apostles, sila Paul, sila Peter, sila John, sila Matthew, mga disciples na yan, sila Stephen, lahat sila ay tunay na nakapaggera sa mundong ito. And, remember, yes, may gera, pero assurance of victory is ours already, 2,000 years ago. 2,000 years ago, pinangakuan na tayo ng victory. Kaya nga, the Lord has put them all to the test. Lahat sila'y pinadaan sa pagsubok, at gusto ng Panginoon patunayan nila that all of them are willing to fight for the covenant promise that God has given us and them. Na kailangan ipaglaban nila ang covenant promise ng Panginoon till the end. Sapagkat this covenant promise ay tunay na matindi, ang kalaban ay talagang
kikilos ng matindi para yung iyong pananampalataya ay yanigin. The enemy's aim is to shaken your faith. But remember, we're standing on the promises of God. Our attitude counts. Now, can God count on you? Pwede ka kayang ibilang ng Diyos sa mga mighty warrior niya. Sino dito ang mga mighty warrior ng Diyos? Salamat sa 20 na nag-amen. Sino dito yung mga mighty warriors ng Panginoon? Until the end, you will fight the enemy. Yes. Sapagkat gusto ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos mightily sa buhay natin. Remember the Gideon's warriors? Yung mga warriors ni Gideon dun sa Judges chapter 7? Sila ay 32,000 sila. Pero ang sabi ng Panginoon, masyadong marami yan. Bawasan mo, chapter 7, 2-6, bawasan mo, Gideon, ang iyong mga warriors sapagkat sila ay nakawawa ng kanilang mga kalaban. Nakawawa sila ng mga isang ay sa buhay nila ay talagang kinawawa sila. Na kung saan, every time sila ay magtatanim, ang mga kaaway susugod na nakawin ng lahat ng kanilang mga tanim. Kaya nga kahit si Gideon, na mighty warrior ng Panginoon, ay nagtatago sa wine press, doon nagigiik lang siya ng kanyang mga trigo, pero doon siya doon sa ilalim ng wine press, hindi naman dapat ang trigo ay doon ginagawa. Sapagkat yun ay nakatago. Sapagkat natatakot sila Gideon at ang bansang Israel that time sa mga atake ng kaaway. Natatakot sila. No, ang gusto ng Panginoon ay talagang makipagbaka na si Gideon at talagang isasama niya Gideon doon sa Judges chapter 7, 2-6 yan, na kung saan dyan po makikita natin ay pinare-reduce ng Panginoon, pinababawasan. Napakarami nyo, sabing gano'n ng Panginoon kay Gideon, wag marami, sabi ng Panginoon, konti lang, bawasan mo, umalis, sabi nga, umalis yung iba na sabi nga 10,000, and then, makikita natin dito, ang sabi nga dito ng Panginoon sa verse 2, basahin po natin lahat, the Lord said, basahin niyo po, tuloy niyo. Okay, ilan ang umalis? O ilan kaya ang mas marami? Duwag o matapang? Yung itsura ba ng katabi mo, duwag o matapang yan? Ha? Mukhang matapang ba? Abay, ang mga Pilipino by nature matatapang. Bakit? Sa lahat ng bansa tayo namumutaktak ang heroes Tayo may Andres Bonifacio, meron tayong Apolinario Mabini na kahit sublime ay talaga naman lumalaban pa rin. Na kung saan meron tayong Marcelo H. Del Pilar, di ba? Meron tayong mga sabi nga ganon, ay mga talagang iba't ibang pangalan na heroes, may Jose Rizal tayo. Kaya yung mga ibang nandun sa bandang medyo Visayas, nagtataka sila. Bakit daw karamihan daw ng mga heroes nandito sa Katagalugan, may mga heroes naman sa Visayas, Bicol, sa mga Mindanao? Bakit nasa Katagalugan? Mabilis lang ang mga Katagalugan magpalista sa mga heroes. Ayan. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita na 22,000 umayaw agad. Kaya nga yung 22,000 na iwan ay ilan? Ha? 32 minus 22. 10 na lang. Sabi ng Panginoon, teka lang, masyado pa rin marami. Sapagkat kapag kayo nanalo na kayo'y marami, baka naman sabihin nyo, kayo nanalo dahil kayo'y marami sa inyong strength kayo nanalo. Bawasan mo pa. Ito ang testing ng God. Dalhin mo sila sa ilog at lahat ng iinom, pakibasa 4-6, pakibasa po. But the Lord, okay. Tuloy natin. Okay. Dito po makikita, 5 pa. Sige, pakibasa. Hanggang 6. 6.
Okay, dito po makikita natin, talagang grabe ang wisdom ng Panginoon. Grabe. Okay, Gideon, dali mo sila sa tubig, doon sa ilog, at painumin mo sila lahat dahil uho na uho yan, at doon malalaman mo kung sino ang talagang maiiwan. Lahat ng iinom na ang kanilang bibig ay talagang ilalagay doon sa tubig, bawasan mo, alisin mo, sasalain ko sila. At lahat lang ng uminom sa pamamagitan ng kanilang kamay, yan lang ay titira mo, all in all, 300. May significance po yun. Paano mo malalaman may kalaban kung ikaw ay nakatuwad doon? Napansin nyo? Hinahanap ng Diyos, mga mandirigmang alerto. Na kapag humipo ka sa tubig, nakatingin ka pa rin. Na hindi ka nakayukyok doon. Sapagkat kung ikaw ay nakadapa doon sa tubig, hindi mo namamalayan, may kaaway na. Mga kapatid, there must be discernment to a warrior. There must be alertness to a warrior. There must be awake spirit to a warrior. Kaya all in all, out of 32,300 ang itinira ng Diyos. Yun talagang alerto sa giyera. Are you, sabi nga talagang, are you convinced the battle is real? Totoo ba ang giyera sa buhay mo? Sino dito ang merong giyera sa buhay mo ngayon? Yes, lahat tayo. Sabi ko nga sa inyo, kung wala kang problema, baka naman kaakbay mo si Satanas. Di ba? Kaya nga napakalaga sa buhay natin po ito. Dito, sinala ng Panginoon ang gusto ang matitira para sa ganoon, wag nilang sabihin, sa sarili nilang lakas, sila'y nagtagumpay. Sapagkat, hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa ating lahat. Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos ang problema nating lahat. Nobody should take the credit. Yun po ang ayon ng Panginoon na kapag merong mga nangyayaring mga bagay sa buhay nating lahat, hindi natin tatanggapin ang lahat ng glory sa atin, kahit kapraso o tuldok, kundi the glory belongs to God alone. We cannot fight the enemy with our own strength, sapagkat the secret in every battle is prayer. Yun po ang sikreto sa bawat gera ng buhay, panalangin. We can be confident of victory only if we put our trust in the name of our Lord. Prayer will always help us to face even the overwhelming odds in life. Yung para bang nakakalunod na mga talagang, na mga sitwasyon sa buhay natin lahat na minsan ang problema ay sunod-sunod. Have you been there? Na parang ang problema sunod-sunod. Meron ba kayong mga problemang parang nagkakasunod-sunod? Sino na dito ang umabot ka sa problemang nagkasunod-sunod? Na parang hindi natatapos. Sino dito nakaranas ng sunod-sunod na problema? Diyan natin makikita na talagang ang totoo, ang gerang hinaharap nating lahat. Pero prayer will always help us. Alam natin yan. Alam ni Moses, not only through prayer, mangyayari ang talagang kalooban ng Diyos na mararanasan nila ang tagumpay. Ang mga Amalekitas ay hindi madaling kalaban, pero alam ni Moses, kasama nila ang Panginoon. Ang tanong, alam mo ba kasama mo ang Diyos? Sino dito ang naniniwalang alam mo kasama mo ang Diyos ngayon? If God is for us, who can be against us? Kaya po, patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon, pero ang hindi alam nitong mga Amalekitas na ito, isang bagay lang ang hindi alam nitong mga disyertong tao na ito, na mga talagang sabihin natin, mga war freak people na ito, na sila ay lalaban sa maling tao. Sila ay kumakalaban sa maling tao. Alam nyo, minsan, alam nyo, sa totoo lang, si Satanas, ang mga evil forces, ay talaga naman minsan mahina ang ulo. Bakit? Bakit ko na masasabi po? Kumakalaban sila dito sa mga Israelitang alam nila slave ng Egypt at kalalabas lang na hindi sanay sa gera, pero hindi alam ng mga taong ito na itong bansang ito ay sinasamahan ng Diyos. Yun ang malaking pagkakamali nila. Na alam nila na itong mga taong to hindi sanay sa gera at gusto nila na talagang kunin ang mga na-plunder nitong mga Israelita na tanaw nila, maraming daladalang ari-arian. Bakit?
Sinabi naman ng Diyos sa mga Israelita, you will plunder the Egyptians. Humingi kayo ng compensation nyo. Kunan nyo sila ng mga alahas, ng mga kwintas, ng mga borloloy, na kunin nyo. Sapagkat yung pinagtrabahuhan nyo na wala kayong sweldo ngayon, plunder them. Kaya nga, from afar, nasa bundok, itong mga Amalekitas, natatanong nila may mga banggel, itong mga Israelita. Dahil nangingintab ang mga leeg nila, maraming may hepatitis at that time. Marami silang mga kwintas na bitbit. Sapagkat sinabi ng Panginoon, sabihin nyo sa mga Egyptians, bigyan kayo ng mga alahas. Sapagkat kailangan nilang gamitin iyon. Now, ito po ang makikita natin. Hindi alam nitong mga Amalekitas, these are the people of the living God, led by God, protected by God, provided by God, empowered by God. Dito po ay pinapakita sa atin, this war-freak nation ay hindi nila nalalaman na may kasamang kapangyarihan mula sa kalangitan ang mga taong ito. Na dito po tayo po bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga na alam natin kasama natin ng Diyos sa anumang gera ng buhay natin. Sigurado ka ba kasama mo ang Diyos? Ano ang sabi sa Deuteronomy 7:21 about the Israelites? Deuteronomy 7:21 po. Deuteronomy 7:21 po. Okay, nandyan na po tayo. 21, let's read. Do not be terrified by them, for the Lord your God, who is among you, is a great and awesome God. Amen? Pakisabi mo nga, enemy, I am not terrified to you. I am a child of God, protected by God, empowered by God, for the Almighty God is with me. And if God is for us, who can be against us? Greater is He that is in us. Kaya nga po dyan natin makikita, sabi, do not be terrified, because the Lord is with you. He is great and awesome God. Here we can meet every person dito sa Bible kung paano sila nagtiwala sa Panginoon. Especially sa panahon ni Joshua, especially sa panahon ni Moses, na kung saan dito tinuturuan sila ng Panginoon that they will have a valuable experience for a greater battle to come. Itong gerang ito ay valuable experience ito. God will never waste any tears in your eyes. God will never waste any experience in your life. Hindi sasayangin ng Panginoon ang bawat luha mo o karanasan mo sa mundong ito. May paggagamitan ng Panginoon sa iyo. Sapagkat alam natin yung mga karanasan na yan ay gagamitin ng Panginoon for a greater battle in your life. God will never waste anything in your life. Kaya nga po, tayong lahat ay tunay na pinagpapala ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay may paraan para sa buhay mo na ikaw ay talagang makaalpas sa gyera ng buhay. Alam ng Panginoon itong mga Amalekitas na to from Deuteronomy 25. Sinabi ng Panginoon sa kanya, 17 to 19, annihilate them. Tapusin nyo silang lahat. Sapagkat itong mga taong ito'y pinahirapan kayo. Itong mga taong ito'y talaga nag-suffer kayo dahil sila ay humahadlang sa pangako ko para sa inyo. Ngayon, tatapusin ko ang mga taong ito. Tatanggalin ko sila sa silong ng langit. Aalisin ko sila. Ang sabi ng Panginoon dyan sa Deuteronomy 25:17 to 19, pakibasa, remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey and cut off all who were lagging behind. They had no fear of God. Pinatay nila eh. When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you into the land He is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out the memory of the Amalek from the under heaven. Do not forget. Sapagkat along the way, may nakasabugupan na naman na Amalekita sila. Pagkatapos ng gerang ito, sumigi na naman sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, sila yung mga pumatay, yung mga nasa likuran, pinatay nitong mga Amalekitas. Ngayon, hindi kailanman nalilimutan ng Panginoon ito. Pinagod nila kayo at talagang pinahirapan kayo. And now, tandaan nyo ito, I will blot out their memory. Buburahin ko sila sa mundo. Buburahin ko sila. Kaya nga, dyan natin makikita, ayaw ng Panginoon ang mga anak niya ay pinahihirapan ng mundong ito. Amen?
Inaalaw lang ng Panginoon ito upang magkaroon tayo ng stamina and strength sa mga battles to come. Number 2, while Joshua was fighting the Amalekites down, si Moses ay nasa hill with Aaron and Hur, holding his staff, na kung saan ito yung kanyang baston na hawak-hawak na ginawa ng Diyos na ahas at ang na kanyang hinawakan ay muling naging baston. Yun ay naging talagang, sabi nga ay talagang paalala kay Moses, I can do great things sa iyong buhay, Moses. And then every time na si Moses ay nangangawit, hawak-hawak niya ang baston, natatalo si Joshua. At every time na ito'y tataas niya muli, nananalo si Joshua. Kaya nga ang ginawa ni Hur at ni Aaron, kumuha ng bato, at si Moses ay dito ay pinaupo, na hawak-hawak nila ang kamay ni Moses. At dito makikita natin ang time na yon ay talagang hinawakan nila ng gusto ang kamay ni Moses upang sila ay magtagumpay habang hawak-hawak nila ang kamay ni Moses sa laban na ito. Na dito ay pinapakita sa atin what was the message of God for us through this. Continuously fight the enemy. Tuloy-tuloy tayong lumaban sa kaaway. Habang ang Panginoon ay di pa dumarating, the enemy will try na talagang labanan tayo. Hindi matatapos ang gera habang hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus. To the last breath ng buhay mo, may gera. To the last breath, may gera. Kaya nga, habang nandoon, sabi nga, positively, powerfully, prayerfully, fight the enemy. Maging positive tayo. Maging prayerful tayo. At yung power ng God, hawakan natin. As long as we are on this planet Earth, there will be battle going on. At dito malaki ang papel ni Aaron at Hur. Wala man sila sa exact na panahon ng gera, si Joshua ang nasa baba, pero malaki ang papel nila. Sapagkat hindi dapat mangawit si Aaron at Hur sa kakataas. Sapagkat matagal silang nakatayo doon na nakaangat ang kamay ni Moses. Si Moses ay hirap na hirap, pero habang inaangat nila, nananalo sila Joshua. Pero pag ito'y bumababa, natatalo. Ano ang message ng Lord sa ating lahat? Tandaan natin, we need to lift up the hands of our spiritual leaders. Kaya na kailangan itaas natin ang mga kamay ng ating mga spiritual na mga nangunguna sa church. Shoulder to shoulder, we will do our responsibility. Na may mga times tayo mag-shoulder ng responsibility din para hindi maging mabigat ang trabaho ng mga leaders ng church. Napakalaga na tayo'y magkakatuwang. Tayo ba ay magkakatuwang? Ha? Sino dito ang handa to lift up the hands of the leaders? Napakalaga ito na tutulungan tayo. Ang leadership ay hindi ito competition. Ang leadership ay kinakailangan meron tayong unity as leaders, as members of the church, na tayo magbibigay ng encouragement din sa mga leaders. Makita niyo sila Ate Bern, sila Ate Marian, sila Kuya Ben, sila Kuya Randy. Encourage them. Encourage them. Pray for them. Na kung saan napakalaga yan, pray for all of us. Sapagkat nare-refresh ang mga leaders sa mga work na pinagagawa ng Diyos kapag tayo ay magiging katuwang sa gawain ng Panginoon. Tayo ay taga-pray ng mga leaders ng church. Na hindi tayo komportable lang na bahala na ang leaders dyan, mag-pray, mag-evangelize, bahala na sila. Mag-follow up, bahala na sila, hindi. Don't you know, if you want this place to be filled with people, huwag mong butasin ang silyang inuupuan mo, go out and evangelize. Kung nakikita natin na mayroon tayong dapat na gawin, hindi natin sasabihin na parang konti lang tayo, hindi. Sasabihin natin, ano ang pwede kong gawin? Imagine mo, bawat nakaupo dito, bring one. Sa bawat taon, bring one lang. Ano kaya mangyayari? Sa palagay nyo, may pwesto pa kaya dito? Eh di magdo-double tayo, punong-puno na tayo. Ano ibig sabihin dito? Pakisabi mo sa katabi mo, you have accountability and you have responsibility. Meron tayong accountability sa God at meron tayong responsibility sa Panginoon. Bawal ang complacent Christian. Hindi tayo pwede maging complacent Christian. Hindi tayo pwede magpapetik-petik sa ating responsibility. At lalong bawal ang complaining Christian. Complacent na, complainer pa. O di ba?
Masyadong tandem pala yan, double C na yan. Complacent Christians are complainers, and complainers are complacent. Yun lang, tandem. Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat na tayo, we will do the battle. Everyone has a role to play. Let us make the burden light for everyone. This is the real beauty of a church. The church of the living God is God's victorious army. The teachings and the trainings that we are receiving will help us to become victorious armies of the living God. Blessed are those whose God is the Lord. He trained my hands for battle. Psalm 144 verses 1 and 2. Tinetrain ng Diyos ang ating mga kamay para sa gyera sapagkat our real help comes from above. Bawat situation na parang nahihirapan, tandaan natin, we can trust God in everything. The closer we get to know God, the closer we want to serve God, the closer we want to worship God, the enemies will attack us because the enemy will be threatened. Tandaan natin, ang evil ay talagang evil. Ayaw ng kaaway na ang mga Kristiyano ay maging masaya. Pero tandaan natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pakitingnan mo ang mukha ng iyong katabi kung masayang tunay yan. Ha? Alam nyo, nakakatuwa iba sa inyo eh. Di ba? Pakitingnan nyo ang mukha ng Kristiyanong katabi nyo kung masayang tunay. Kanina, ganito. Pagtingin pakisabi mo sa yung katabi kung masayang tunay ang buhay Kristiyano. Automatic ka. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay nating lahat na talagang totoo, there is battle, pero there is victory. Amen? We are on the winning side. We are on the winning side. As Moses' team, narito tayo to hold one another, shoulder to shoulder, we will serve the Lord. Kaya nga kung ang mundo, it seems, out of control na, remind ourselves, I am, sabi nga, a warrior of the living God. Not na kinakailangan ng ating pamilya ipaglaban natin sa kalaban, the church ipaglaban natin sa kalaban, our cities ipaglaban natin sa kalaban, our nation ipaglaban natin sa kalaban. God is in control over your family, over the church, over the city, over the nation. But remember, our assurance of victory and security is prayer. Pray more. Wherever we are, whatever things we do, let us be a prayer warrior of the living God, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Katulad ng ginawa nila David, nila Joseph, nila Daniel, nila Joshua, nila Paul, nila Peter, na lahat sila naging mga manggagawa ng Diyos because of prayer. Let us go to the top of the hill where God is and lift up our hearts to God. We will surely overcome the enemy. We will surely overcome the enemy. May gera ka, may problema ka, pero tandaan mo, kahit na mukhang weakling ka, tagumpay ay iyo. Amen? Sino dito ang mukhang hindi panggera ang itsura? Ha? Meron mga itsurang panggera eh. Di ba? Merong itsura. Alam niyo, sa sundalo, parang iisa itsura. Pansinin niyo. Pansinin niyo mga sundalo? Eh mga teacher nga, minsan iisa rin itsura eh. Pag teacher, alam mo teacher. Di ba? Alam mo doktor. Alam mo, sundalo, parang iisa rin ang itsura. Kasi parang meron something, yung passion kasi nila, nagre-reflect sa kanila eh. But you know what? Ang Kristiyano ba, iisa itsura? Sabi niyo, hindi, mas maganda naman ako dyan, no? Pero dyan natin makikita, tandaan natin, napakalagaan, maging prayer warrior tayo ng Panginoon. Like Moses did, like Aaron did, like Joshua did, like Hur did, that they were together doing the battle for the victory. Kaya nga, napakalaga, continuously fight the enemy. Hindi ka titigil, pakisabi mo sa katabi mo, hindi tayo titigil. Pray more, pray more. And lastly, ang sabi nga po dito, sabi nga po dyan, nung hanggang sunset, nung time na talagang takip silim na, so Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Nagawin si Joshua at ito ang pinagawa ng God. Verse 14, Exodus 17:14, then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered. Isulat mo to sa scroll na talagang dapat niyong alalahanin and make sure that Joshua hears it. Isulat mo sa scroll, pero siguraduhin mo, Moses, maririnig ito ni Joshua.
Mga kapatid, ito ay isang katotohanan. Church, you are the Joshua generation. Na marami sa amin ay Moses. Marami sa leaders ay Moses. Someday, pwedeng wala na kami dito sa mundong ito. Sapagkat yun ang katotohanan. Pero God made it so clear to Moses. Let Joshua hear it. Dapat marinig ito ni Joshua, sapagkat Joshua will continue to do the battle. Mahalaga ito, kayo ang Joshua generation, na dapat narinig nyo ang katotohanan, you will continue to do the battle. Completely fight the enemy. Completely fight the enemy. Hanggang ma-block out ang memory ng Amalek under heaven. And then, after this, ang sabi nga, Moses built an altar, called it, the banner is, the Lord is my banner. He said, for hands were lifted up to the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Na talagang tatapusin ng Panginoon ang gera. No, we will never stop doing the battle as long as we live on this earth. As long as we live. 2 Thessalonians chapter 2, 2 to 12. 2 Thessalonians chapter 2, 7 to 12. 2 Thessalonians chapter 2, basahin po natin, 7 to 12. Okay, basahin po natin lahat. Let's read. For the secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit, miracles, signs, and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Very clear ang Bible. Ang sabi po dito, the secret power of lawlessness. Ito po yung secret power of lawlessness, ito po the Antichrist spirit. Na ito po yung Antichrist spirit, na hindi pa man siya revealed ngayon, nakilala natin ang Antichrist na darating ang time. Sa mga generation to come, the Antichrist ay talagang lalabas sa mundo. Grown up na siya, malaki na siya. Ready na siya to be unfolded. Ready na siya. Pero, he is now moving secretly. Kaya ang tawag sa kanya, the secret of power of lawlessness. Is it moving now? Is he moving now? The secret power of lawlessness? Yes. Kaya nga wag tayo magtataka sa mga patayan dito, patayan doon, wag na kayo magtaka. I remember sa Amerika, merong isang pumunta sa mall, 2 weeks ago yata yun, talagang may dalang panaksak. And then, kada mahaharap na tao, ano ang sasabihin ng tao? Muslim ka o hindi? Pag sinabi mo raw hindi ka Muslim, sasaksakin ka. 8 o 9 ang nasaksak ng taong yun. Na dito makikita natin na talagang napakahalaga ito. Sabi nga, the secret power of lawlessness is already at work. Kumikilos na ito. Pero who is holding him back? Ano sabi niya? Now the one who holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Sino ang pumipigil pa lang? The Spirit of the living God pumipigil. Na talagang hindi maging grabe ang power of lawlessness. Kung isipin nyo, kung ang Holy Spirit ay hindi makikialam sa mundong ito, what will happen to this world now? Anong magaganap sa Pilipinas kung hindi kikilos sa makapangyarihang Espiritu Santo ng Diyos with this secret power of lawlessness? Matindi ang magaganap sa bayan natin, everywhere you go. Ilang milyon ngayon sa Syria ang walang tubig? Dahil ang mga planta ay pinasabog ng mga terrorists. 2 million people in that place sa Syria, walang tubig na iniinom. Kaya nga dyan natin makikita matindi, this secret power of lawlessness is at work. And the Holy Spirit ang pumipigil lamang. And then the lawless one will be revealed.
marirevealed siya, the Antichrist spirit, whom the Lord Jesus will overthrow by the breath of His mouth and destroy by the splendor of His coming. Pababayaan lang ng Diyos. Pero kapag nag-blow ang Panginoong Jesus, ang Antichrist spirit ay talagang aalis at mawawala. Satan mismo ang nag-a-anoint sa Antichrist na ito. Si Satan mismo. Behind everything is Satan. Completely fight the enemy. We'll never stop doing the battle as long as we live. The enemy's attack will become stronger in the last days. And this secret power ay makikita natin, hayag na hayag, ang kaaway hindi na nahihiya na magbulgar ng kanyang kasamaan. Ngayon, ang kaaway, ang talagang gawa ng kaaway ay hayag na. Ngayon, napansin niyo mga tao, makapal na ang muka sa kasalanan. Is it true? Parang, sabi nga, ang kasalanan ay talagang pinangalangalandakan ng tao. Na ang tao ay parang brutal animals, vicious animals. Parang talagang animals na hindi out of control na. Itong lawlessness na ito ay talagang magiging stronger pa in these last days. It is moving and working more in these last days. Na kung saan, hindi pa nare-reveal ang Antichrist, lalo na pag na-reveal na ito. Varieties of lawlessness ay talagang makikita natin. Ano ang tawag dun sa bomb blast na nangyari? Acts of lawlessness. Alam mo, hindi alam ni Duterte, ginagamit niya acts of lawlessness. Who is the culprit behind this bombing? The Antichrist spirit. Acts of lawlessness yan. Kaya nga dyan natin makikita, we will see now the act of lawlessness in this world. Especially nowadays, as in the days of Joshua, we must hear the voice of the Lord. Dapat alam natin, we need to completely blot out, sabi nga, the memory of Amalek, sabi kay Joshua, one day God will completely blot out the work of the enemy in this world. Alam natin, aalis dito ang kaaway at sila ay pupunta sa bottomless pit pagdating ng ating Panginoon. As Joshua generation, we need to completely fight the enemy sapagkat alam natin, we have the two weapons na mahalaga sa atin, prayer and the sword of the Spirit. Binigay sa atin ng Panginoon yan, Exodus 14, dito tayo magwawakas, Exodus 14, 13 to 14, Exodus 14, 13 to 14, Exodus 14, 13 to 14. Basahin po natin lahat. Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see them again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sino makikipaglaban sa atin? The Lord. The Egyptian you see now, you will see them no more. Amen? Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat. The Lord will never tire in helping us, encouraging us, empowering us, anointing us. He will give us strength and power from heaven. All we need to do is to call on Him unceasingly. God will never waste all your trials, na ito'y mag-waste lang, na even your tears or your fear, sapagkat the defender of God's people is none other than our God. The Lord will take charge over all our enemies. All we need to do is to lift up the banner of victory every day, build up the spirit of worship every day. Even those who are especially close to God, there will be times that you will have fear because of the problems and pressures. But remember, the prayer of God's people are effective against the overwhelming evil in this world. God wants us to cast out all our cares on Him, even our deepest troubles and problems and sorrows and cares. Often we waver between faith and fear. Remember that God knows every problem that you have. He sees every fear in your heart. But remember, the Lord is empowering you with faith that can truly move mountains. All we have to do is to lift up our hands in prayer and build up the worship sa altar of worship every day sa buhay nating lahat, and victory is ours. Amen. Mahalaga ito sa buhay nating lahat. Mga kapatid, ang problema mo ay problema ng Diyos. Ha? Hindi ng barangay captain natin. The captain of our soul is none other than Jesus.
Kung may problema tayo, ang tangi lang gagawin natin, tumingala tayo sa Diyos and let God be God. Sino dito sa time na to, you have problems and pressures in this world? Do you want God to be God? Ha? Gusto mo ba na gawin talagang Diyos ang Diyos sa buhay nating lahat? Do we have trials? Sino dito, you have trials and problems and difficulties in life? Yung isang umatin dito ngayon ay meron siyang kidney problem. But remember, ang God pa rin ang dapat niyang maranasan. Amen? Kahit anong problema natin sa mundo ito, God is still in control over everything. Tandaan natin, in this world we will have many tribulations, but be of good cheer, says the Lord. I have overcome the world. For we have made by God as a conqueror and more than a conqueror. Sapagkat ang mananagumpay ay nasa ating lahat. Lahat ng merong gustong itaas sa Panginoon right now, tumayo ka sa iyong paa at sasabihin mo, Lord, I will lift up my eyes to the hills. I know where my help comes. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Na alam natin may Diyos tayo nakikilo sa buhay nating lahat. Kakatagpuin tayo ng Panginoon no matter what your problem is, no matter what hardship you are facing now. But the Lord is greater than any need that we have right now. In the name of Jesus, let the spirit of faith be activated in this place, and let the spirit of strength and power that comes from heaven be poured out in our lives. Because greater is He that is in us than he that is in the world. We can trample against serpents and scorpions, and we can overcome all the powers of the enemy. Can you trample against the enemy? Tapakan natin ang kaaway. Durugin nyo ang kaaway sa inyong mga paa. Trample against the enemy. No mercy to the enemy. No mercy. Sabihin nyo, no mercy to the enemy. No mercy to the enemy. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan, God wants us to become victorious in every part of our life. Continuously, courageously, completely do the battle for Jesus, because greater is He that is in us than he that is in the world. Let this be a powerful word sa buhay nating lahat. We will lift up the banner of victory in the presence of our living God, and we will build up the altar of worship, declaring, our victor is so powerful. The victor, our Lord Jesus Christ, is so powerful in your life. Let's just worship the Lord, and then we will pray.